Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga kapatid. Sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Atin pong pagnilayan, mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay Mateo, Kabanata 10, may talatang 24 hanggang talatang 33. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin nyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pamagat po, mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayon ay ang dapat katakutan. Sino po pa, mga kapatid, ang dapat nating katakutan? At ang panghuling bahagi po sa Ebanghelyo ay ang pagpapatutuo kay Kristo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ay ang buong bahagi po nito. Nagsimula po, mga kapatid, sa pagpili ng ating Panginoon sa 12 alagad. Ngunit bago po pumili ang ating Panginoon, mga kapatid, mula po sa Galilea, tinawag po niya una si Simon Pedro. Ikalawa po ang kanyang kapatid na si Andres at si Juan at Santiago, na magkapatid na mga anak ni Zebedeo. Mula noon, mga kapatid, naging kasama na po ng ating Panginoon ang mga alagad. Alam po ng mga alagad kung paano nangaral ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano pinagaling ng ating Panginoon ang mga may sakit, pinalayas ang mga demonyo o masasamang espiritu na umalipin sa mga tao. Ito po yung nasaksihan po ng kanyang mga alagad. At sa buong bahagi po ng Ebanghelyo po natin ngayon, ito na nga po, pumili po ang ating Panginoon na 12 upang kanyang maging alagad. At pagkatapos po noon, mga kapatid, kanya po itong isinugo. Pinagbilinan niya ang kanyang mga alagad na sa inyong paglalakbay ay huwag kayong magdala ng anuman: pera, ginto, tanso, pagkain, bihisan, sandalyas, tungkod. Huwag kayong magdala. Yun po yung bilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, mga kapatid. At ano po ang baon ng kanyang mga alagad, mga kapatid? Yung kapangyarihan po na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa kanila. Yun po, mga kapatid, sapagkat ang misyon po ng kanyang mga alagad, kung paano po, kung ano ang misyon ng ating Panginoon: magpahayag ng mabuting balita, magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, buhayin ang mga patay. Yun po yung layunin ng ating Panginoon. Yun din po ang layunin ng kanyang mga alagad na kanyang isinugo po, mga kapatid. Kaya hindi po pinahintulutan ng ating Panginoon na magdala ng anuman, kundi ang tanging baon po ng kanyang mga alagad sa kanilang pagmimisyon ay yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo.
At ang paalala po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, darating sa kanila ang pag-uusig. Sinabi ng ating Panginoon, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Dadakpin kayo, isasakdal kayo, dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari, ngunit huwag kayong mabahala, sapagkat sa oras na iyon, sabi ng ating Panginoon, ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Yun po yung paalala ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, mga kapatid. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa Ebanghelyo po natin, mga kapatid, sa una pong bahagi, sinasabi po ng ating Panginoon, kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul. Sino po ba si Beelzebul, mga kapatid? Yun po yung pinuno ng mga demonyo. Lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya po, mga kapatid, nung panahon po na pinagaling ng ating Panginoon ang isang pipi, yung hindi nakakapagsalita, nakita po ito ng mga Pariseo, mga kapatid, at sinabi ng mga Pariseo kay Jesus na nakapagpagaling si Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Yun po, mga kapatid, ang sinabi po ng mga Pariseo. Kaya sinabi ng ating Panginoon, kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos. Mga kapatid, sa 4 na ebanghelyo po sa Bagong Tipan, tanging dito lang po natin masusumpungan ang kataga na sinabi ng ating Panginoon, yung fear to God. Sa Lumang Tipan po, mga kapatid, paulit-ulit po na binanggit ng mga propeta na matakot kayo sa Diyos. Dito po sa Bagong Tipan, sa 4 na ebanghelyo, mga kapatid, dito lang po natin masusumpungan ang sinabi ng ating Panginoon na matakot kayo sa Diyos. Ngunit hindi po ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na nagbigay ng threat ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad, kundi ipinapaalala po sa ng ating Panginoon, mga kapatid, na kapag humiwalay kayo sa Diyos, mawala ang presensya ng Diyos sa inyo, tatalikod kayo sa Diyos, isang kabiguan yun, mga kapatid. Isang kabiguan sa kanilang sarili. Dahil po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Hindi lamang po para sa kanyang mga alagad ang katagang ito, kundi para din po sa atin, mga kapatid. Kapag humiwalay po tayo sa Diyos, isang malaking kabiguan po yun, mga kapatid. At para na rin tayong itinapon ng Diyos sa impyerno. Sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, mga kapatid, pagpapatotoo kay Kristo. Paano po ba tayo nagpapatotoo tungkol kay Kristo, mga kapatid? Sinabi po ng ating Panginoon, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Paano ba natin ipinahayag ang ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid? Bilang mga Kristiyanong Katoliko, mga kapatid, marami po akong nakikita na ikinahiya po ang pagsasign of the cross sa publiko. Nahiya po silang banggitin ang pangalan ni Kristo sa publiko. Nahiya po silang mag-share tungkol sa Diyos sa publiko. Mga kapatid, ano po ang sabi ng ating Panginoon? Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang sino mang ikaila ako sa harapan ng mga tao ay kakaila ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Maliwanag po, mga kapatid, na kailangan po na ipagmalaki po natin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. At huwag po tayong matakot, mga kapatid, kasama po natin ang Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.